No? Ba't kaya ganun? Pag nakakasama ko kayo, nagiging mabait ako. Iba talaga yung no? Iba talaga yung dunong na ipinagkaloob sa atin ni Pastor. Pero ang pinagtataka ko lang, eto na naman, parang nagbablog lang ako Pinagtataka ko lang, bakit si Pastor nakakulong, si Franz Castro malaya? Diba? Kasi ito lang yung presidente ng Pilipinas ngayon na si Bongbong Marcos, pinabilib niya, napabilib siya kay Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil nung pumunta si Bongbong Marcos doon sa kay OJC compound, sobrang bumilib si Marcos Jr. Dahil sa kagandahan, sa kabutihan at sa talagang taus-pusong kabutihan ni Pastor Apollo Sikibuloy, lalong-lalo na doon sa kay OJC compound. Pasensya na kayo medyo kabado ako sa mga ganitong kasi hindi naman ako sanay. Sanay lang ako balahurain yung mga kurap sa gobyerno No? Kaya isa sa talagang pinapanalangin ko na maihalal si Pastor Apollo dahil alam ko, isa si Pastor sa magpapawala ng mga kurap at buwaya sa gobyerno ngayon. At sabi nga ng aming leader din na si Banat Bay, tinataya ng buong Banateros ang aming mga channel, lahat. Titigil kami sa pagbablog sa lahat ng ginagawa namin kapag may ginawang hindi maganda si Pastor sa Senado. Dahil alam namin at nakikita namin sa inyo, kung mapapansin nyo, yung gobyerno, yung mga nasa baba niya, sobrang kurap. Kasi kurap din yung leader. Pero tignan nyo si Pastor, dahil sa sobrang bait at sobrang maganda ang hangarin ni Pastor, nakikita din namin si inyo yun. Sabi nga nila, kung maayos ang leader, maayos din ang mga member. Kagaya nyo. O tignan nyo sa gobyerno, walang kwenta yung leader, wala rin kwenta yung mga nasa baba nito. Kaya tayo mga kababayan, sa sobrang panggigipit, pagpapahirap sa atin dito sa Pilipinas, biniyayaan niya pa rin tayo ng isang Pastor Apollo Sikibuloy na maaaring takpan lahat ng pagdurusa na nararanasan natin ngayon dito sa Pilipinas. Di ko nga alam Sabi ko, bakit kaya ganun? Kung sino yung mga may mabuting hangarin sa bayan, kung sino yung may busilak ang puso para sa bayan, yun pa yung ginigipit at yun pa yung pinaparusahan. Pero yung mga politikong puro lang pera ng bayan ang inaatupag, puro pagbubulsa ng kaban ng bayan ang inaatupag, yun yung mga malalaya. Tingnan nyo lang si Pastor. Tingnan nyo yung panggigipit na ginagawa kay Pastor. Dapat nga ngayon mas marami pang matutulungan si Pastor kung yan ay hindi nakakulong ngayon. At ako mismo, isa ako sa buhay na saksi kung ano ang nagawang kabutihan ni Pastor doon sa Davao. Saka saan kayo nakakita? Hindi kandidato, pero may mga nagawa na. Hindi tumatakbo bilang senador noon at wala talaga sa isip niya ang pagtakbo ng politiko, pero marami nang nagawa. Alam nyo, nung pumunta ako sa Davao, talagang nasaksihan ko yan, nakita ng dalawang mata ko yan, kung ano yung mga ginawa, nagawa at kabutihang nagawa ni Pastor doon sa Davao.
At hindi lang dun sa KOJC compound. Ayun yung kinaganda dyan kay Pastor dahil hindi siya tumitingin. Kung Muslim ka man, kung Katoliko ka man, kahit anong relihiyon mo, basta pag gusto niyang tumulong, tutulungan ka niya. Yan dapat ang talagang leader. Walang sinisino. Mapaibang relihiyon ka, ibang tao ka pa, basta alam niya na kailangan mo yung tulong niya, tutulungan ka niya. Kaya tayo mga kababayan, huwag na natin palagpasin tong pagkakataon na to. Ang tagal na ho nating inaasam-asam na merong isang tao na talagang may puso at malasakit para sa bayan. Yung ibang mga senador, pabalik-balik na lang. Makikita mo doon sa shooting, sa mga pelikula, wala namang ginagawa sa bayan. Ako, naniniwala ako, sa oras na maihalal si Pastor Apollo Sigibuloy bilang senator, marami siyang magagawa para sa bayan. Kaya yun, hanggang dito na lang ang sasabihin ko dahil medyo kinakabahan ako kasi baka mamaya pag pinahaba ko pa yung sinabi ko, may mga kuhuli na dyan sa amin sa labas. Oo, kasi, pero okay na rin yan. Hindi pa kami nakukulong, at least nakita-kita tayo lahat. Basta huwag natin kakalimutan, Pastor Apollo Sigibuloy para sa Senado. Yan ang tunay na pagbabago. Salamat po. Maraming salamat, J. Guevara! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Ano ang numero ni Pastor Apollo? At ang susunod na magbibigay po ng mensahe ngayong hapon ay ang pinuno ng Banateros, walang iba kundi si Banat Ban! Hey, hey! Palakpakan naman dyan! Parang mahina. Isa pa. Kunwari si Daniel Padilla yung lalabas, ha? Isa pa. Ladies and gentlemen, Banat Boy! Parang mahina pa rin eh. Isa pa. Kunwari naman, si Pastor Kibuloy yung lalabas. Ladies and gentlemen, Pastor Kibuloy! Salamat po. Pasensya na, ha. Wala po talaga akong sasabihin. Hindi ho, walang biro talaga. Galing pa po kasi ako ng Japan. Meron po talaga akong negosyo doon. Dapat matagal pa po ako bago umuwi. Pagtapos na yung Congress. Para hindi na tayo makulong. Kaya lang po, nung sinabi ng Mang Mahana na meron tayong proclamation kay Pastor Kibuloy. Sabi ko, hindi pwedeng wala ako doon. Kailangan nandun tayo. Cancelin ng lahat para kay Pastor Kibuloy. Diba? Ito na yung pagkakataon na yun eh. Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Di naman ako kandidato eh. At saka sombrero lang naman po. Dali, chotomate ko na sa'yo. Dito po, tinanan muna natin dito. Tingnan nga natin kung sino yung malakas ang sigawan. Kibuloy! 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 Kibuloy!
Mahina! Mahina! Naku po. Uy, pinapagod nyo si Jay Guevara, oh. Dito kaya? Malakas kaya dito? Sabay-sabay! Kiboloy! 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 Dinaan ako sa kiti. Kiboloy! Kiboloy! Dito naman sa side. Kiboloy! Kiboloy! Oh! Meron pa po ba? Dito. Dito nga, dito. Mahina! Mahina! Kiboloy! 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 Oy, dito sa likod! Kiboloy! Hoy! Hoy! Kiboloy! 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 Hoy! Kiboloy! Kiboloy! Walang titigan! Kiboloy! 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 Salamat po. Yun lang. Maraming salamat po. Ako po si Manat Bay. Biro lang. Sige po. Mag-iwan lang ako ng konting mensahe. Alam niyo po, nung nandito po ako, nag-iisip ako kung anong sasabihin ko sa inyo. Isa lang ang naalala ko. Nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobrang ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya, opisyal. Di ba? Pero al dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy, hindi. Sa lahat, di ba ho, talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na ang dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganyan-ganito. Yung mga akusasyon nilang yun, doon sila nagkakamali eh. Wala naman yun sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami niyang ginagawang mga proyekto, eh kayo nga, non-stop kayong maglinis, eh pwede mong pakilinis yung bahay ko. Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo talaga. Palakpakan naman natin mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako maging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yan dadaan sa buhay natin eh. Tama, mali? Lahat po tayo mamamatay.
Sana iba mauna na. Lalo naman nasa kamera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat na nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo bandalain sa hukay mo yan? Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yun, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para kay Pastor Kibuloy, dahil po, yan ang gusto ko, pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang maganda marinig. Wala nang iba masarap na marinig ko hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, ha? Name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, tulad ng isang istasyon dyan, ano pangalan nun? Muntik ako na bawal pala magmura dito, bawal ang bastos dito. Yung Kapuso, at saka yung Kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panoorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. Alyansa ng mga manggagago. Yung event na yon ng kanilang fini-feature ngayon. Walang yan, mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Doon, sama-sama na yung mga bandarambong, ang unti, pero yun ang fini-feature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano kahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong dito, bayad. Ang meron lang tayo, 2 bagay. PP. Hindi ho bastos yan, ha? Linawin ko. PP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po bang hilingin ko sa inyong lahat na araw-araw ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy? Araw-araw ipanalangin natin ng isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na sabi ko, grabe ito ha. Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil nga alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Di ba? So anong ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP. Puso at panalangin. So yun po ang ating gagawin. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam nyo ko ano? Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinakatumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita nyo ba humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? 6 na taon yun. Hindi. Etong mga congressman natin. Di ba? Pagpasok na pagpasok ng kanilang Panginoong peke, kanya-kanya na silang hingian. Nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talunan na hingi ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka tumulong, kung hindi sa eroplano niya, sa helicopter ninyo, wala, mahihirapan no si Pangulong Duterte. We were there
Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha at ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin. Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nanghingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kadulu-duluhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point na nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Di ba? Kitang-kita nyo ang nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas na sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwan-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon dun. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang nating ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayong titigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, ito bahay-bahayin natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Marami kasi sila, jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit. Buksan natin ang kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay. Kami ang patotoo. Buhay na patotoo na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble, tinanggap niya ang Banateros. Ito for the record, alam niyo po ba ang Banateros, binatikos kayo? Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagbatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Tinatawag ko po ang Banateros, Coach Oli. Ito yung kapatid ko na tuwing tinatanong, kapatid mo ba siya? Parang ang sama ng dating no sa akin. So, pogi siya, pangit ako, ganon. Kapatid mo talaga yan, kapatid mo. Oh, kapatid ko po yan. Anak sa labas. De, biro lang po. Si Master Judea. Jay Guevara. At syempre, yung pinakamaliit sa amin, si Boss Dada. Handa na ba yung music? Kakanta kami ng Quit Playing Games With My Heart. Quit playing games with my heart. Yun. Biro lang, biro lang. Picture lang kami sa inyo, ha? Okay lang po ba? Sensya na. Sino magpipicture sa atin para tayong tanga dito? Uy, sir, maraming salamat po. Si sir, lagi ko ito nakikita eh. Hindi kayo. Hindi upo kayo. Upo kayo. Paano sila makikita? Lalaki nyo eh. Maghiwalay-walay naman kayo. Upo, upo, upo. Upo. Pakita ka naman. Ay, tayo na lang pala kayo. Pinahirapan nyo kami. Grabe kayo, ha? O siya, upo ulit tayo. Tapos sila tatayo. Yan. Yan. Ayan. Diyan ka na lang. Sige lang. Yan. Sige lang. Sama kayo, ha? Okay na yan. Pasa-pasa na lang. Matapang at may paninindigan, tawagin po natin ang third nominee ng Ipanao Sambayanan Party List, number 18 po, Kag Eric Jeffrey Celis. Magandang gabi
sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at makabuluhang pagtitipong ito, hindi lamang ang mga kasapian at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy, masigabong na pagpalakpak sa politika ng reforma at pagbabago. Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Liwasang Bonifacio. Sabi ko, ang kaibahan lang ng Liwasang Bonifacio at ng Inares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayanang Pilipino. Kaya, namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Kibuloy, dadalhin mo sa Senado. Bayan, bayan, bayan ko. Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo. Di patapos ang laban mo. Si Pastor Kibuloy, bibit-bitin sa Senado. Yan po ang dadagundong ilang buwan na lang mula ngayon, sapagkat ikinuguhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nalulugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino, dahil bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exemption yun. And dahil rally ito, nakakaantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas, halos 80% pinagpaparti-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko, ito lang ang gusto naming i-deliver sa Ipanaw, Sambayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalangan ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak ng ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganon ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo
para sa bansang ito upang labanan, tapusin at lubusang mawala ang numero 1 salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban kasama ang bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksi lang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil namimiss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang katotohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panghuling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin. Ang dagat ng kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Kung ang bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwentas, Pastor Apollo. Kung nanalanta ang bagyo't sigwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Wala na nga, wala. Wala na nga, wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasikabong na panawagan na bibitbitin natin hindi lamang sa loob ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas, mula bundok, kapatagan, kanayunan, kalunsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kalye, barangay, sitio at purok. Dadagundong ang boses ng politika ng reforma at pagbabago. Iyan ang representasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Yan ang bibitbitin ng ipanaw sambayanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansang ito. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, Jeffrey K. Eric Celis. Number 18, Ipanaw Sambayanan Party List. Ngayon naman, tatawagin natin ang kanilang second nominee. Isa rin sa mga matatapang na nagtatanggol sa bawat Pilipino. Walang iba, Dr. Lorraine Badoy. Isang malakas na palakpak!
Mahirap sundan si Eric. Pag ikaw magsispeech, ang galing-galing ni Eric, di ba? Pero unang-una sa lahat, maraming salamat na nagkakasama tayo ngayong gabi ngayon dito sa stadium. So, gusto kong dagdagan sana yung sinabi ni Eric. Ngayon kasi nasa madilim tayo na kabanata ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ang mga namumuno sa atin, mga magnanakaw, mga walang tunay na pagmamahal sa bayan. And I'm sorry to tell you, I'm sorry to tell the Filipino people that my greatest fear has come to pass. We are now a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF, and its puppets are Martin Romualdez and Bongbong Marcos. I'm sorry to say that because of their weak leadership, what we are seeing right now, ang nakikita natin ngayon, kasi ako ay nagtrabaho sa NTF-ELCAC, alam na alam ko ang galaw ng CPP, NPA, NDF. Ang nakikita ko ngayon ay ang pagkawala na ng ating saligang batas, ang karahasan, political and religious persecution, na buong buhay ko hindi ko nakita ito. Pwera nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, kapangalan niya. Ngayon, umuulit ang madilim na kabanata na naman. At sino ang kasama natin dito? Sino ang kasama ng NTF-ELCAC mula't simula? Kasama namin dito si Pastor Quiboloy. Nung inoffer niya ang laban kasama ng bayan sa amin, hinindihan ko kasi akala ko may bayad, yung pala wala. At he never once nakialam sa editorial content. Ang sinabi lang niya sa amin, walang matatakot dito. Ayaw niya na magko-communicate kami ng takot. Kasi ang takot, that is the evil, that's the spirit of evil. Yan ang paniniwala namin at yan ang itinuro ni Pastor sa aming lahat. So, at nakita ko yun kahit sa inyo. Magkakasama tayo nung KOJC siege kung saan for 16 days in August up to September, yung karahasan ng PNP, ng Marcos administration, ramdam na ramdam natin. Pero naniniwala ako na napakaganda ng mga regalong ibinigay ng napakadilim na kabanatang ito. Unang-una, doon sa impeachment, pinakita na nung 200 plus na mga kongresista na yon kung sino sa kanila ang pwedeng bayaran na walang mga tunay na pagmamahal sa bayan at ginajustify pa nila ang katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Mitch Kahunay, buti na yon na may pera tayo kasi bibigay natin sa mahihirap kaysa wala tayong pera. She is justifying plunder. Ganyan na ang gobyerno ngayon, wala nang moral compass. Ang natutunan ko kay PRRD nung kami nagtrabaho sa kanya, 2 utos, 2 lang. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbik tayo ng maayos sa gobyerno. My life and the life of Pastor Quiboloy has converged and I've always believed na hindi yon aksidente kasi lahat ng mahal ni Pastor, mahal na mahal ko din. Mga indigenous peoples, pinakamahihirap, lahat yan. No? So, nakita ko kay Pastor yung dedikasyon na hindi ko nakita sa ating mga leaders. At ano pa yung natutunan natin sa madilim na kabanatang ito? Huwag tayo maniniwala sa salita. Huwag tayo magpabudol. Nagpakilala na nga yung mga leaders. At ito na yung pagkakataon. This is the most powerful part of our democracy at this time. Going towards an election. Diyan sila natatakot. Lahat gagawin nila para makuha ang boto natin. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, doon sa pinaka-corrupt na budget niya,
kaya ko kayong bayaran. Kahit na pera natin yon. Natutuwa ako na ang Pilipino ay tumatayo at sinasabi niya, hindi niyo kami pwedeng bayaran. So, in closing, can I just say a very short story? Nung panahon ko kay PRRD, umakyat kami sa bundok para doon sa Rano Massacre. Doon sa Rano Massacre, sa Tagum, 73 na mga indigenous peoples ng Tagbanwat tribe ay pinagpapatay ng NPA habang sila ay nagsisimba. Mga batang maliliit, pinagbabaril sila at pinagpupugutan pa ng ulo. No, so umakyat kami doon at meron ako nakilala si Ate Helen. Sabi ni Bay Helen, nung panahon ito ni PRRD, namatay yung asawa ni Bayi Helen, pinugutan ng ulo, isang pastor, at yung 4 na anak niya. Nagdanak ang dugo nung araw na yon sa Rano. Ang sabi ni Bayi Helen sa amin noon, sa speech niya, she was holding the picture of her family, and then she said, for 29 years, kasi nung 29 years na nangyari yon, hindi yon in-acknowledge ng gobyerno except during PRRD's time. For 29 years, sabi niya, hindi ako umiyak. Pero ngayon, nandito na ang gobyerno, pwede na akong umiyak. So yun natutunan ko kay PRRD at saka kay Pastor. Gusto ko lang na ang gobyerno natin ay nandyan para sa ating pinakamaliliit na mga kababayan, na nandyan sila, meron silang kasama. Pero ngayon, anong nangyari? Kanina nalaman ko na yung House of Representatives nagpadala na naman ng show cause order, pangalawa, para sa mga vloggers. So, napakadilim. Yeah, correct. So, the freedom of expression, tinuro sa akin ni PRRD, is the highest expression, the highest right, the highest right among other rights. So, yung masakit sa atin yung nangyari kay Pastor. Diba? Pero, ako'y natutuwa na nakilala ko ang KOJC. Nung panahon ng KOJC siege, nakita ko yung tatag ninyo. Nakita ko nung parating na yung libo-libo na mga PNP, libo sila na fully armed. Libo. Nang natakot ako talaga noon, nang nilabot ako, narinig ko dito sa baba na sa 3rd floor ako noon, nakita ko yung mga KOJC nagkakantahan kayo. Hindi man lang malungkot na kanta. It was a song of victory. At yun, kayo ang resibo ni Pastor. Maraming salamat sa KOJC, sa tiwala at suporta ninyo. Maraming salamat for showing the Filipino people kung ano ang itsura ng Pilipino kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahal. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.